Simula po ngayong araw, siguro hanggang January 6, we will continuously conduct clearing operation sa buong ruta ng Nazareno. Mga sasakyang nakaharang sa daraanan ng traslasyon, hinuli ng MMDA sa clearing operation sa Maynila. May hustisya ba kami dito? Di ba? Parang judge yan na nag-file ng kaso at ang kaso nasa korte niya. May laban ba ka doon? NTC Commissioners pinag-i-inhibit ng SMNI sa reklamo laban sa naturang media network. We set up the help desk, Japan help desk since day 1, no? January 1st, since nangyari yung lindol. And we have been receiving calls, although I have to admit, hindi siya ganun karami. Suporta sa mahigit 1,000 overseas Filipino workers na naapektuhan ng lindol sa Japan, tiniyak ng Department of Migrant Workers. 17 tripulanting Pilipino na bihag ng Houthi rebels nananatiling nasa maayos na sitwasyon, ngunit paglaya nila, wala pang katiyakan kung kailan. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Bago pa ang nakatakdang traslasyon sa January 9 sa susunod na linggo, araw-araw na magsasagawa ng clearing operation sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa rutang daraanan ng taunang prosesyon sa lungsod ng Maynila. Kanina umaga, pinaghahatak ng MMDA ang mga sasakyan na nahuling iligal na nakaparada sa kalsada. Mula sa Maynila, ito ang balita ni JP Nunez live. JP, ano ang mga paghahandang ginagawa ng MMDA para masiguro ang kaayusan sa idaraos na traslasyon? Monica, bilang paghahanda nga doon sa traslasyon sa January 9 para maging maayos yung traslasyon dito sa Maynila, kaninang umaga nagsimula na yung Metropolitan Manila Development Authority o MMDA doon sa kanilang intensified na clearing operations sa mga kalsada dito sa Maynila. At ayon sa MMDA, aaraw-arawin na nila yung pag-aalis ng mga sasakyan na illegally na nakapark dito sa area ng Maynila na dadaanan ng traslasyon, pati na yung iba pang mga obstruction sa daan para dun sa prosesyon sa January 9. Naistiyakin ng MMDA na hindi magdudulot ng matinding pagtukod ng traffic sa iba pang mga kalsada ang gagawing traslasyon sa Maynila sa January 9. Kaya naman inumpisahan na kanina ng MMDA ang clearing operations sa mga rutang daraanan ng taunang prosesyon, kabilang na ang Mabuhay Lanes. Simula po ngayong araw, siguro hanggang January 6, we will continuously conduct clearing operation sa buong ruta ng Nazareno. So siguro po simula ngayong 2024, alam na nila na yung pinagpaparadahan nila ay Mabuhay Lane. At anytime naman, sabi ng City of Manila, basta Mabuhay Lanes, pwede naming i-operate yan. Katuwang ang Manila Traffic and Parking Bureau, sinuyod ng clearing operations team ang Palangka Street sa Maynila kanina hanggang makarating sa May Quiapo Church. Dito inabutang nakaparada sa magkabilang gilid ng kalsada ang mga namamasadang tribike sa Maynila. Isinakay ang mga ito ng MMDA sa kanilang tow truck at dinala sa impounding area sa Marikina. Pinaghahatak rin ng MMDA ang mga motorsiklo, gayon din ang ilang sasakyan na nabatak dahil sa illegal parking. Pinatawan ng 1,000 pesos na multa ang mga driver ng sasakyan na inabutang iligal na nakaparada, habang 2,000 piso naman ang penalty sa mga sasakyan na walang driver, gayon din ang mga na-impound. Batay sa datos ng MMDA, 58 ang na-issuehan ng violation ticket kanina, habang 22 naman ang isinakay sa tow truck o nahatak. Nagkataon lang po na napagod kami dahil sa ilang araw na kaya natsimpuan lang na dito kami na lang namin nilagay. Sobrang bigla nga po na-surprise po kasi galing ako sa eskwela, umuwi lang ako, maliligo lang ako. Hindi ko alam na Medicare pala ngayon. Kasi dito kami nagpaparada, wala kami maparadahan.
pinakikiusapan natin lagi sila. So ito na naman, makikita mo, ito na naman. So mas maganda, pakita natin sa kanila, seryoso tayo. Monica, ayon sa MMDA, magde-deploy sila ng nasa 850 na mga personnel. Kasama na dyan yung magmamando ng traffic o doon sa araw ng traslasyon. Pati na yung mga street sweeper na magwawalis o maglilinis ng basura dahil nga doon sa inaasahang pagdayo ng mga tao dito sa Maynila pagdating ng January 9. At meron ng traffic rerouting plan na inilabas yung lungsod ng Maynila doon sa kanilang official na Facebook page para ma-guide yung ating mga kababayan doon sa mga daraanan nila upang maiwasan yung ruta ng traslasyon pagdating ng January 9. Sa ngayon, Monica, dito sa Quiapo, sa Maynila, meron ng mga preparation na ginagawa. At as of this moment, merong mga presensya ng Philippine National Police na nagbabantay dito dahil ngayon pa lang meron ng mga preparation na ginagawa ang Manila LGU para doon sa traslasyon. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Maynila. Balik sa'yo, Monica. JP, bukod doon sa mga clearing operations sa mga sasakyan, maging ba yung mga nagtitinda, mga ambulance sellers ay tinatanggal na rin ng MMDA? Yes, Monica, kanina dun sa clearing operation, yung mga nagtitinda na yung kanilang mga ibinibenta ay lagpas na doon sa sidewalk o mismong sa sidewalk na nakalagay, ay kinukumpiska rin ng MMDA yung mga paninda nila at parang maging malinis mismo yung mga kalsada dito sa ruta na daraanan ng traslasyon at maging maayos yung prosesyon at hindi magkaroon ng pagtukod ng traffic pagdating ng January 9. Monica? Oo. At bukas kasi, JP, no, ay Quiapo Day. So inaasahan natin na maaaring marami ulit na tao dyan. Meron na bang mga lugar na isinara ang MMDA o kailan ba magsisimula ng road closures para nga sa traslasyon? Sa ngayon, Monica, wala pang isinasarang kalsada dito sa area ng Maynila para dun sa nabanggit mo na Quiapo Day. Pero mag-aanunsyo ang MMDA dun sa kanilang mga official na social media accounts para abisuhan ng publiko kung kailan isasara itong mga kalsada na ito para dito sa para bukas at para doon naman sa mismong araw ng traslasyon. Monica? Alright. Maraming salamat, JP Nunez, live na nag-uulat mula sa Maynila. Nasa 900 vendor ang pansamantalang paalisin sa paligid ng simbahan ng Quiapo para sa traslasyon ngayong taon. Nagbabala ang mga otoridad na huhulihin ang sinumang hindi susunod sa kautusan. Ito ang balita ni Jed Neresina. January 7 ng gabi, dito sa paligid ng Quiapo, ay 0 vendors na po tayo. Yung mga vendors natin na binigyan ng permit, no? So hindi na sila pwedeng magtinda, makakabalik na lang sila sa January 10. Ngayon pa lang problemado na si Aling Gina kung saan kukuha ng pantustos sa 3 araw na hindi sila makakapagtinda sa paligid ng Quiapo. Mula kasi January 7 hanggang 9, bawal muna sila pumunta sa kanilang pwesto dahil sa gaganaping traslasyon. Nangangamba rin siya na baka mabulok ang kanyang mga panindang prutas na ilang araw na maiimbak. Kung tubo namin, nawawalan kami ng 500 isang araw, 700. Sabi parang sapul na rin yun sa pagkain namin, saka sa utang namin. Kaya malaki rin ang mawawala, mayroon din mga 3,000, 5,000 sa 5 araw. Kaya ang gagawin namin, i-discarte na lang kami ng ibang paraan na makapaghanap buhay din kami. Ayon kay Police Colonel Arnold Thomas Kabugaw Ibay, Acting District Director ng Manila Police District, nais nilang bigyang daan at maliwalas na lugar ang mga tao, lalo at nasa 2 milyon ang inaasahang sasama sa taunang pagtitipon. Bahagi rin anya ito ng ipapatupad na seguridad upang matiyak ang kaayusan sa January 9. Dahil hindi lang sa Quiapo Church, no? Sa Quirino Grandstand at saka sa yung sasali sa prosesyon. Katulad din po, baka mahigitan pa dahil katulad din po nung numero na pumunta noong 2020, baka abot po ng 2 milyon.
Upang maiwasan din ang gulo, ipinagbabawal ang mga nakakalasing na inumin sa lugar malapit sa Quiapo. Anyway, meron namang nilabas na executive order ang ating mayora na magkakaroon ng liquor ban dito sa area ng Quiapo. 500 meters within 500 meters radius, meron po liquor ban sa mula 8 hanggang 10. Ngayon pa lang makikita na rito ang mga tauhan ng Philippine National Police na nagsisimula ng magpatupad ng kaayusan. Sa linggo, January 8 ay magsasagawa ng total clearing operation sa paligid ng Quiapo. Nagbabala rin ang mga otoridad na huhulihin ang sinumang hindi susunod sa kautusan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. on January 9, Martes bilang Special Non-Working Day sa City of Manila. Ayon sa Proclamation No. 434 na may lagda ni Executive Secretary Lucas Bersamin, may kaugnayan ng deklarasyon sa magaganap na traslasyon. Patay sa pagtaya ng organizers, nasa 2 milyon ang inaasahang sasama sa taunang pagtitipon na ito. Muling ilalagay ng Department of Health sa Code White Alert ang lahat ng DOH hospitals sa buong National Capital Region simula ngayong Biyernes, January 5. Ito ay bilang paghahanda sa gaganaping traslasyon sa January 9. Ayon sa kagawaran, itinataas ang Code White Alert tuwing may malalaking aktibidad o pagdiriwang na posibleng magkaroon ng mass casualty incidents o emergencies. 8 Health Emergency Response Teams na mayroong ambulansya ang i-deploy sa dadaanan ng traslasyon upang agarang makapagbigay ng advanced emergency medical services sa mga deboto. Ang naturang Health Emergency Response Teams ay ipepesto sa Quirino Grandstand, Rojas Boulevard, corner Ayala Avenue, Ayala Boulevard, corner Taft Avenue, Ayala Boulevard, corner San Marcelino, San Sebastian Church, Quezon Boulevard, Quinta Market at Paterno Street, corner Quezon Boulevard. Ipinapayo naman ng DOH sa lahat ng mga makikibahagi sa naturang pagdiriwang na magsuot ng face mask, magdala at uminom ng maraming tubig upang hindi ma-dehydrate at iwasan ng sobrang exposure sa init upang makaiwas sa heat stroke. Hiniling ng broadcast company na Sunshine Media Network International o SMNI sa mga commissioner ng National Telecommunications Commission o NTC na bitiwan ang kanilang kaso. Ayon sa mga abogado ng SMNI, wala silang aasahang hustisya sa NTC. Ito ang balita ni Dante Amento. Ang korte, NTC. Ang complainant, NTC rin. Ayan o, complainant. Sa halip na sagutin ang show cause order na inisyu ng National Telecommunications Commission o NTC noong December 19, 2023, nagsumite ng motion for inhibition ang Sunshine Media Network International o SMNI sa NTC kaninang umaga. Nais nitong bitiwan ni Commissioner Ella Blanca Lopez at ng 2 Deputy Commissioner nito ang kanilang kaso. Ayon sa mga abogado ng SMNI, kailangang ilipat ng venue at kung maaari ay sa Department of Justice o DOJ gawin ang pagdinig sa reklamo. Paliwanag ni Attorney Rolex Suplico, isa sa mga abogado ng broadcast company, ang NTC ang nagreklamo, siya na rin tumatayong huwes o korte. May hustisya ba kami dito? Di ba? Parang judge yan na nag-file ng kaso at ang kaso nasa korte niya. May laban ba ka doon? Kung hindi umano mag-inhibit ang mga NTC commissioner, mapipilitan silang dumulog sa mataas na korte. We will file the possible pleading, maybe we will file a motion for consideration and go to the higher court for on the ground that there's grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Kinwestiyon din ng mga ito kung bakit hearing officer ang duminig kanina sa reklamo sa halip na ang mga commissioner. Umaasa sila na maglabas kaagad ng resolusyon ang NTC sa kanilang motion. Public interest is involved here. Dapat naman ang tatlo, ang commissioner and her 2 deputies, should be the ones sitting as judges, quote-unquote, over our case.
Sinisikap ng mga media kanina na kunan ng pahayag ang NTC hinggil dito, subalit wala kaming nakausap mula sa komisyon. Samantala humingi ng hanggang January 2024 ang SMNI para naman magsumite ng kanilang sagot sa umano'y mga paglabag sa kanilang prangkisa. Una nang humiling ng Temporary Restraining Order o TRO ang istasyon sa Court of Appeals noong 1 linggo laban sa ipinataw na isang buwang suspensyon ng NTC upang payagan silang makabalik sa ere. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nabibiktima ng cybercrime sa bansa. Nagpapakita lamang ito na marami na ang sangkot o involved sa cyber-related incidents. Kaya naman ang Philippine National Police planong palakasin pa ang kanilang anti-cybercrime campaign ngayong taon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Still pursuing the same 5 focus agenda, but of course giving emphasis dun sa dun sa mga nakita nating mga changes or mga alarming statistics. Ipinag-utos na ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa lahat ng Police Regional Office sa buong bansa ang pagpapalakas ng kampanya laban sa cybercrime. Ito'y upang mapigilan ang pamamayagpag ng mga cybercriminal sa bansa. Ayon kay General Acorda, bagamat lumakas na ang kakayahan ng PNP Anti-Cybercrime Group dahil sa puspusang pagsasanay at makabagong kagamitan, ay marami pa rin ang kailangan gawin. Although the 8 crimes, yung mga binabantayan natin are bumaba, we note yung significant increase of this cybercrime. So yan, doon tayo mag-adjust, training, and then we will incapacitate yung ating local police stations. We will be training our police officers and the police stations so that they will be able to conduct investigation at their level. Batay sa datos ng PNP, umabot na sa 16,000 cybercrime cases ang kanilang inimbestigahan sa unang 8 buwan ng 2023. Sa naturang bilang, 19 dito ang naisilbing search warrants at nasuring computer data. Nasa 214 naman ang arrest warrants at umabot sa 140 ang mga ikinasang entrapment operations. Habang nasa 24 naman ang patuloy na iniimbestigahan. Umabot sa 397 ang naarestong individual at mahigit sa 4,000 biktima ang nasagip kaugnay sa human trafficking. Kaugnay nito, sinabi rin ni Chief PNP na magdaragdag pa sila na nasa 127 na police station sa buong bansa at magdaragdag din ang mga body-worn camera bilang bahagi ng kanilang pagpapalakas ng kanilang anti-criminality campaign. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na tinututukan ng pamahalaan ng Pilipinas ang sitwasyon ng mga Pilipinong apektado ng malakas na lindol sa Japan. Ayon sa Department of Migrant Workers, may nakahanda ng tulong ang ahensya sa mga overseas Filipino worker na biktima ng lindol doon. Ito ang balita ni Nel Marie Buhok. Around 1,194 OFWs, mostly in the construction and manufacturing sectors, nandun sa dalawang prefecture na yun. At sila po yung minamanman nating sitwasyon. Mahigit 1,000 overseas Filipino workers ang patuloy na minomonitor ng Department of Migrant Workers na nasa Ishikawa Prefecture at Toyama. Ito ay matapos ang 7.6 magnitude earthquake sa Central Japan at Western Coast noong Lunes. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Kakdak, may mga natatanggap na silang tawag mula sa kanilang hotline para sa mga Pilipinong apektado ng lindol sa Japan. We set up the Help Desk Japan Help Desk since day 1, no? January 1st, since nangyari yung lindol. And we have been receiving calls, although I have to admit hindi siya ganun karami because ito ay para sa akin ay sagisag ito ng episyente at maayos na disaster management efforts ng pamahalaan ng Japan. Tiniyak naman ni DMW Yusek Kakdak ang tulong sa mga Pilipinong apektado ng lindol sa Japan. Assure them of our support and assistance. Financial assistance is forthcoming
For those who have been adversely affected by the earthquake, halimbawa kung nasira o nagiba ang bahay, o kaya ay nahinto ang trabaho, o kaya kailangan ng suporta in terms of food and basic necessities, ito po ay ibibigay natin sa kanila. Sa ngayon ay wala pang naiulat na nasaktan o nasawing Pinoy sa nangyaring lindol. Para sa mga pamilya at OFW sa Japan na naapektuhan, maaaring kumontak sa hotlines ng DMW para sa anumang katanungan o assistance mula sa pamahalaang Pilipinas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nalalapit na ang 72-hour survival window upang mahanap ang survivors sa nangyaring earthquake sa Japan. Samantala, lawak ng pinsala at casualties hindi pa madetermina 4 na araw matapos ang malagim na trahedya. Ito ang balita ni Nerissa Dando. This is a race with the time and we need to be mindful of that. Libo-libong rescuers sa Japan ang ginagawa ang lahat upang mahanap ang mga nakaligtas sa lindol na nangyari sa bansa noong January 1. Umaasa silang mailigtas ang karamihan pa ng nawawala sa loob ng 3-day survival window na magtatapos ngayong araw. Kaya naman ayon kay Suzu Mayor Masuhiro Izumiya, kailangan ng madaliin ang search and rescue efforts. Kakaroon ng malaking hadlang sa pag-abot sa ibang mga lugar na naapektuhan ng lindol dahil sa mga sirang daan at nagiging mas matagal kaysa normal ang pagdating ng tulong. Kaya naman magiging mahirap din ang sitwasyon pati ng mga evacuees. Ang Suzu ang isa sa mga lubhang naapektuhan ng lindol kung saan 90% ng mga bahay sa syudad ay maaaring mag-collapse. Sa ngayon, hindi pa rin malinaw kung gaano ang extent ng damages, pati na rin ang bilang ng casualties na dulot ng nangyaring lindol. Lahat din ng naiulat na nasawi ay malapit sa epicenter ng 7.6 magnitude earthquake sa Ishikawa Prefecture. Mahigit 33,000 ang na-evacuate sa kanilang mga tahanan habang nasa 100,000 mga tahanan naman ang walang water supply. And SAF, police, firefighters are doing all their efforts and making efforts to save and rescue their lives, and that's actually having saved over 80 people in affected areas. But under the collapsed houses, there are many countless lives who are waiting for to be rescued. Nerissa Dando, UNTV News and Rescue, Japan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinadalhan ng email na may lamang bomb threats ang iba't ibang state secretary sa Estados Unidos na siyang nagdulot ng pwersahang evacuation sa mga ito. Sa investigasyon ng FBI, walang natagpo ang explosives, ngunit pinag-iingat pa rin ang mga mamamayan. Ito ang balita ni Daryl Angeles. Nakatanggap ng bomb threats ang iba't ibang state houses sa Estados Unidos na siyang nagdulot ng agarang evacuation ayon sa Federal Bureau of Investigation o FBI araw ng Miyerkules, January 3. Isang email na may lamang bomb threats ang ipinadala umano sa iba't ibang state secretaries. Ayon sa mga local officials, nakatanggap ng pagbabanta ang mga state capital ng Connecticut, Georgia, Kentucky, Michigan, Mississippi at Montana. Sa pag-iimbestiga naman ng mga pulisya, walang natagpuang anumang explosives o kahina-hinalang bagay sa mga gusali kung saan natanggap ang mga pagbabanta. Gayunman, nananatili ang pag-iingat sa mga nasabing estado at ang ilan ay pinananatiling sarado ang kanilang state capital hanggang sa masiguro na ligtas nang makabalik sa mga lugar na ito. Subalit ayon sa FBI, kahit ito ay hoax threats, dapat pa rin itong bigyan pansin dahil inilalagay nito sa panganib ang mga mamamayan. Daryl Angeles, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hinarang umano ang UN nuclear watchdog na International Atomic Energy Agency o IAEA na pumasok sa Zaporizhzhia Nuclear Power Plant o ZNPP sa Ukraine na kasalukuyang nasa ilalim ng pamamahala ng Russia. Ang paligid ng nuclear power plant ay target ng
mga pag-atake na nagresulta sa pinsala rito. Ayon sa isang statement ni IAEA Director General Rafael Grossi, hindi anya pinapapasok ang IAEA experts sa ilang bahagi ng ZNPP sa nakaraang ilang panahon. Simula September 2022, hindi na nakakapag-supply ang ZNPP ng elektrisidad sa Ukraine, kaya patuloy na minomonitor ng IAEA ang seguridad sa planta upang maiwasan ang aksidente. Hindi umano na malayan ng mga piloto ng Japanese Airlines ang pag-apoy ng eroplano matapos itong bumangga sa Coast Guard airplane sa Haneda Airport noong Martes, January 2. Isang bola ng apoy ang sumabog sa airliner bago ito huminto hanggang sa kumalat ang apoy mula sa ilalim ng aircraft. Nalaman lang ng mga piloto ang nangyari nang sabihan ng mga ito ng chief ng cabin crew upang humingi ng permiso na buksan ang emergency exits. Sa panahong ito, napupuno na ng usok ang cabin at umiinit na rin sa loob. Meron 8 emergency exits, subalit 2 emergency slides lamang ang gumana dahil sa apoy. Isa pang exit ang ligtasan ng malabasan, subalit hindi na rin ito gumana. Nagtagal ng 18 minuto ang evacuation ng lahat ng pasahero at mga piloto. Ang huling nakalabas sa tarmac alas 6:05 ng gabi, oras sa Japan. Nanawagan ang United Nations Security Council sa Houthi rebels na itigil na ang mga pag-atake sa shipping vessels sa Red Sea at Gulf of Aden. Sa ngayon, mahigit 20 barko na ang inatake ng Iran-backed militant group. Ito ang balita ni Ann Gonzalez. We reiterate that such incidents originating from Houthi-controlled areas of Yemen must stop. No cause or grievance can justify continuation of these attacks against the freedom of navigation. Sa pinakaunang pagtitipon ng United Nations o UN Security Council para sa taong 2024, isa sa pinag-usapan ng mga member countries nito ang nangyayaring gulo sa Red Sea kung saan inaatake ng mga Houthi rebels ang mga commercial shipping vessel. Kaya naman nanawagan ang UNSC na itigil na ng militanteng grupo ang mga pag-atake upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Dagdag pa rito, hiningi rin ng konseho ang pagpapawala sa Galaxy Leader, ang Japanese-operated cargo ship na nakaugnay sa isang Israeli company at ang mga tripulante nito na hinuli ng grupo noong November 19. Naniniwala si Chris Lu, isang US representative sa UN, na ang sitwasyon ay dumating na sa inflection point. These attacks pose grave implications for maritime security, international shipping, and commerce, and they undermine the fragile humanitarian situation in Yemen. Inilunsad ng Iran-aligned Houthis ang mga drone at missiles sa mahigit 20 mga barko simula November 10 bilang pagpapakita umano ng pagkakaisa sa mga Palestino sa Gaza. Ann Gonzalez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 6 na linggo na nabihagi ng Houthi rebels ang 17 tripulanteng Pilipino sa Red Sea. Ngunit hanggang ngayon ay wala pang katiyakan kung kailan mapalalaya ang ating mga kababayan. Pero nasa maayos sa kalagayan naman umano ang mga ito at nakakausap ang kanilang pamilya sa telepono ayon sa Department of Migrant Workers o DMW. Ito ang balita ni Ryan Lacanal. So alam natin na nasa maayos na sitwasyon ngayon ng ating 17 tripulante at nananalig tayo na patuloy ang efforts through the DFA sa kanilang ligtas na pagpapalaya at pagpapauwi. Wala pang katiyakan kung kailan mapapalaya ang 17 tripulanteng Pinoy na bihag ng grupong Houthi. Ayon sa Department of Migrant Workers, nasa kamay na ng Department of Foreign Affairs ang negosasyon tungkol sa pagpapalaya sa mga ito.
Pero tiniyak ng DMW na nasa maayos na kalagayan ang mga Pilipinong bihag at nakakausap sila ng kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. So we have been handholding the families, and we know for sure also na merong direct phone calls ang mga seafarers sa mga families to assure them that they are safe and sound on board. Nakatutok naman ang Department of Migrant Workers sa mga pamilya at mga kaanak ng mga tripulante sa bansa. Tayo sa DMW, inatasan tayo ng ating Pangulo na pangalagaan ang mga pamilya ng 17 seafarers. Kaya, kahapon lamang ay nagkaroon na naman kami ng pagpupulong. Ang gusto ko itawag dito ay hand-holding sessions and quality time that we spend with the families, virtually or face-to-face, para masiguro we can constantly assure them, masiguro natin na patuloy ang government assistance and protection and support para sa kanila. November 19 ng nakaraang taon, hinayjack ng mga Houthi rebels ang Galaxy leadership habang naglalakbay sa Red Sea. Dinala ito sa Yemen. Lula nito ang 25 foreign crew mula sa Bulgaria, Mexico, Ukraine at Pilipinas. November 19 ng nakaraang taon, hinayjack ng mga Houthi rebels ang Galaxy leadership habang naglalakbay sa Red Sea. Dinala ito sa Yemen. Lula nito ang 25 foreign crew mula sa Bulgaria, Mexico, Ukraine at Pilipinas. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na walang destabilisasyon laban sa pamahalaan. Ito ay kasunod ng hindi nawawalang ugong ng umano'y planong destabilisasyon ng ilang retiradong opisyal ng militar. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, nananatiling tapat sa konstitusyon ang lahat ng opisyal at tauhan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Kung mayroon man anyang mga retiradong opisyal ng militar na nagpapahayag ng kanilang saloobin sa gobyerno, hindi ito sumasalamin sa buong organisasyon lalo na't hindi na sila konektado rito. Gayunman, ginagalang-anya nila ang pagpapahayag ng mga ito ng saloobin sa ngalan ng demokrasya. Apela ni Colonel Aguilar sa publiko, hindi dapat paniwalaan ang mga kumakalat na issue ng destabilisasyon dahil hindi ito nakatutulong sa pag-unlad ng bansa. Don't believe that there is a destabilization plan. Wala po yun. Dito sa ating bansa, malaya ang sino mang tao magsalita kung ano ang nasa isip niya, nasa puso niya. And we allow that to happen. Kung may mga retiradong military personnel, they are no longer part of the organization. Isang pangako mula sa Pangulo ang pinanghahawakan ni Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi makatatapak sa Pilipinas ang mga investigador na International Criminal Court o ICC sa gitna ng mga bali-balitang nakapasok na ito sa bansa. Pero sakaling payagan ito ng gobyerno, hindi anya siya aatras at nakahandang humarap sa investigasyon. Ito ang balita ni Hardin Delgado. Solid as a rock. Solid as a rock, yung kaya sinabi sa akin na walang ICC na makakapasok dito. Singtatag ng Bato para kay Senator Ronald Bato de la Rosa ang umano'y binitawang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang pagtitipon sa Malacanang noong November 28, 2023. Sabi anya ng Pangulo, hindi makakapasok sa Pilipinas ang International Criminal Court o ICC para sa investigasyon nito sa bloody drug war ng Duterte administration kung saan siya nagsilbi bilang hepe ng pambansang pulisya. Dapat din anya munang kumpirmahin ang impormasyon ni Attorney Harry Roque na labas-masok na umano ang ICC investigators sa bansa. Pero kung totoo mang nakapasok na sa bansa ang ICC nang walang pahintulot ng gobyerno, hindi anya ito haharapin ni Senator de la Rosa. Bagkus, hihilingin pa raw niyang ipa-deport ang mga ito. Sobrang encroachment na yan sa ating sovereignty. Hindi sila inauthorize ng gobyerno natin, then andito sila nag-conduct ng investigation, para na tayong ginagawa ng mga tao na yan. I-report ko pa sila sa gobyerno natin na i-deport ninyo ito for undesirable alien
dahil nakikialam dito sa atin. Pero kung nandito na sa bansa ang ICC investigators nang may pahintulot ng gobyerno, wala na anya siyang magagawa kundi harapin ang investigasyon. I will ask DOJ, why did it happen? Because as of the last conversation namin ng Pangulo, yun nga, I got the impression that his assurance to me is solid as a rock. At bakit ganito, ganon? If indeed yung pagpasok nila ay sanctioned by this government, authorized by this government, kaya nga masasabi ko na laban bawi itong gobyerno na ito. Kapag ganon ang mangyari, magiging neutral sila na somebody's doing something under their nose. Dapat alam nila yun. Sa ngayon, wala pa umanong personal na nakikipag-ugnayan sa senador na konektado sa international body. Sa Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel naman, walang nakikitang problema sa pagpasok ng ICC investigators sa Pilipinas. Pero mahalagaan niya na makipag-ugnayan pa rin sila sa gobyerno. Then dapat kausapin nilang Commission on Human Rights, di ba? On human rights complaints. So, impossible na hindi sila maramdaman if they are doing an honest to goodness investigation. Dapat maramdaman sila ng gobyerno. So kung walang ganyan, that looks like wala pa sila rito. Although ako personally, I find nothing objectionable kung nandito na sila. Ayon naman kay Solicitor General Menardo Guevara, maaaring mag-imbestiga ang ICC prosecutor nang hindi pumupunta sa Pilipinas dahil may mga grupo naman anya sa bansa ang tumutulong at umaalalay sa kanya sa investigasyon. Sakali mang nakapasok na talaga sa bansa ang mga tauhan ng ICC, ayon kay Guevara, ang Bureau of Immigration ang magkakaroon ng impormasyon kaugnay nito. Gayunman nananatilian niya ang posisyon ng administrasyon na walang legal na mandato ang pamahalaan na makipagtulungan sa mga investigador ng ICC. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng magresulta sa pagtigil sa pag-aaral o paglipat sa pribadong paaralan ang ginawang pagpapatigil ng senior high school program sa state universities and colleges o SUCs at local universities and colleges o LUCs ayon sa isang Makabayan Block lawmaker. Naniniwala naman ang isang mambabatas, may choice ang governing board ng SUCs at LUCs sa ipagpatuloy ang senior high school program kung may alternate funding sila. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Parehong grade 11 students sa isang private university sa Quezon City, sina Nisana at Laura May. Kapwa rin sila benepisyaryo ng Senior High School Voucher Program ng Department of Education. Anila, malaking tulong ang ayuda ng pamahalaan upang makapagpatuloy sila sa pag-aaral. Kaya pareho silang nanghihinayang para sa mga kapwa nila 11th grader na apektado ng pagtigil ng Senior High School Program sa state universities and colleges at local universities and colleges. Hindi naman po lahat afford yung tuition fee na mataas. Nahihirapan po sila mag-adjust sa mga lugar po or school. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, dapat nagsagawa muna ng konsultasyon sa stakeholders ang Commission on Higher Education at Department of Education bago itinigil ang senior high school program sa SUCs at LUCs. Ito ay lalo na't mawawala ng ayuda ang libu-libong estudyante at makikipagsiksikan sila sa mga public school. May mga guro ring maaaring maapektuhan ng load ng kanilang trabaho. Ayon naman kay Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, mapipilitan ng mga estudyanteng pumasok sa mga pribadong paaralan na mas mahal ang matrikula o kaya naman ay tumigil sa pag-aaral kung kulang na kulang ang mga pasilidad sa public schools. Naniniwala naman si Bohol 3rd District Representative Christine Alexi Besas Tutor, miyembro ng House Committee on Higher and Technical Education, ang subsidy funding lamang para sa senior high school program sa SUCs at LUCs ang nahinto. Kung may pagkukunan silang pondo sa ibang sources, maaaring ipagpatuloy nila ang programa. Pagtitiyak naman ng Department of Education, sapat ang bilang ng public schools upang i-accommodate ang libu-libong senior high school students na maaapektuhan ng discontinuation ng SHS program sa SUCs at LUCs.
Binanggit din ni DepEd Undersecretary Michael Powa na may dalawang opsyon ang mga ito, mag-enroll sa public school na nag-aalok ng basic education o sa private schools at mag-avail pa rin ng voucher program. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinabulaanan ng Department of Health ang kumakalat ngayon na peking impormasyon na nagsasabing mayroong bagong COVID-19 wave sa Metro Manila. Sa katunayan, mababa lamang ang bilang ng hawaan at mild cases ng COVID-19 sa bansa ang itatala ng DOH sa mga nagdaang araw. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. There is no COVID surge or no COVID wave or peak, whatever it is called. Walang matibay na batayan ang kumakalat na impormasyon na mayroong panibagong COVID-19 wave sa Metro Manila. Ayon kay Department of Health Assistant Secretary Albert Domingo, sa katunayan, pababa na ang bilang ng mga nagpupositibo sa sakit batay sa datos ng ahensya. Kahit umano sa mga ospital ay wala namang nauobserbahang labis na pagdami ng admissions. In fact, sa ating datos, yung pinaka-latest na statistics natin, bumaba ng 10% ang average number of new cases of COVID from the most recent week compared to the one before it. So wala talagang basis yung ano niyan. In fact, our hospitals are reporting that the maximum occupancy for critical and severe cases hindi lumalampas ng 16%. Mula December 26, 2023 hanggang January 1, 2024, mayroon lamang 3,147 new cases, kung saan ang average number ng mga bagong kaso kada araw ay nasa 449. Mababa ng 10% kung ikukumpara noong December 19 to 25, 2023. At sa bilang na ito, 40 o katumbas lamang ng 1.28% ang nasa critical na kondisyon. Nagbabala din ang kagawaran na magsasampa ng criminal charges sa sino mang sangkot sa pagpapakalat ng fake news kung magtutuloy-tuloy ito. Paalala ng kagawaran sa publiko, huwag basta maniniwala sa mababasa online o kaya'y magpakalat ng misinformation na maaring pagmula ng panic at pangamba. Sa halip ay umasa at magtiwala lamang sa mga reputable sources gaya ng mga official health organizations. Ayon sa kagawaran, sa patuloy na pagbaba ng mga kaso, malaking bagay ang pagsunod at pagpili ng mga Pilipino sa healthy behavior. Gaya na lamang ng pagsusuot ng face mask kung kinakailangan at pananatili sa bahay kung may sakit. Ganon din ang high vaccination coverage ng bansa. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na umaakyat ang bilang ng fireworks-related injuries sa bansa. Sa ulat ng Department of Health, ngayong araw, 28 kaso ang bagong napabilang. 26 dito ay dahil sa paputok, habang 2 naman ay dahil sa stray bullet injury. Sa kabuuan ay mayroon ng 585 cases ng fireworks-related injuries na naitala ang DOH. Ayon sa kagawaran, mahigit sa kalahati ng mga kaso ay mula sa National Capital Region. Kasunod ang Ilocos Region, Calabarzon at Central Luzon. Malaking porsyento ng mga kaso ay nangyari sa bahay at sa mga lansangan. Grid instability o hindi na managed na electrical frequency ang lumalabas na dahilan ng power outage sa Panay Island. Ito ang lumabas sa isinagawang emergency meeting ng mga opisyal at power sector sa Panay kaninang umaga. Nalaman din sa naturang meeting na kulang sa reserve power ang isla. Ito ang balita ni Lalaine Moreno live. Lalaine, sa naganap na pulong ay natukoy ba kung sino ang dapat managot sa nangyaring blackout sa Panay Island? June, walang sinabing specific na kung sino ang mananagot talaga dito sa nangyaring blackout sa Panay dahil nga ayon sa pahayag ng National Grid Corporation of the Philippines ay inaalam pa nila ang tunay na dahilan nitong pag-shutdown ng mga planta at ongoing ang pagkuha nila ng mga datos. Pero sinabi kanina ni Governor Arthur Defensor Jr. na lumabas
sa isinasagawa nilang meeting na mayroong problema o instability sa grid kaya nagkaroon ng power outage dito sa ilang bahagi ng Western Visayas region. Ipinahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na batay sa kanilang emergency meeting kanina kasama ang mga power plants, power sector, Department of Energy, National Grid Corporation of the Philippines at concerned sector, lumalabas na hindi na-manage o na-regulate ng maayos ang voltage at frequency sa power system kaya nagkaroon ng instability sa grid. Pakinggan po natin ang pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Anong direktiba ng DOE? Proactive dapat. Kasi halimbawa, pagkatapos ang pag-trip sa una nga unit, pila pa ka oras kang mag-simultaneous trip ang iba. May inuras. Dapat dito makahimo ka sang adjustment. Buhin ka diri. Buhin. Para hindi maguba ang balance sa grid natin. Frequency adjustment ng management. Alas 12 noong Martes nang mag-trip off ang isang planta ng Panay Energy Development Corporation o PDC Unit 3 dahil sa internal problem o problema sa makina. Bandang alas 2 ng hapon naman, magkakasunod na nag-shutdown ng ibang planta dahil sa overload o sobrang taas ng demand kumpara sa reserve power. Nakita to na abnormality, no? So nag-trigger yung namin, yung what we call this, yung protection ng planta namin. So, dinisengage niya kami kasi maapektuhan yung planta namin. Since we were carrying about 135 megawatts, nasa full load kami during that time. Pag na-disengage siya, wala nang pupuntahan yung power namin, di ba? Kasi nakahiwalay na sa grid. Isa naman sa naging solusyon sa meeting kanina ay dagdagan ng reserve power sa Panay dahil nasa 300 megawatts lamang ang capacity ng mga power plant pero umaabot na ngayon sa 400 megawatt ang demand sa kuryente kaya agad kinukulang sa supply kapag may isang planta na pumalya. Pinamamadali na rin na matapos sa Marso ang Phase 3 ng Cebu-Negros Panay Backbone Project para maaaring kumuha ng supply ng kuryente sa Cebu. Sa isang panayam, sinabi ni NGCP spokesperson attorney Cynthia Alabanza na kinukuha pa nilang datos sa mga planta kung bakit halos sabay-sabay na nag-tape off sa loob ng isang araw kaya nagkulang ang supply ng kuryente. Ito na ang pangalawang beses na nagkaroon ng malawakang brownout sa Visayas. Ang una ay noong April 2022 na umabot sa 3 araw. Ilang senador ang nakadakdang maghain ng resolusyon para maimbestigahan sa Senado ang nararanasang malawakang blackout sa Panay Island. Anila, nakababahala ang kalbaryong nararanasan ng mga residente at ang pagkalugi ng mga negosyo dahil sa kawalan ng kuryente. Patuloy din ang paghimok ng mga mambabatas sa Department of Energy at National Grid Corporation of the Philippines na agad nang solusyonan ang problema. Bukas naman ang DOE sa anumang investigasyon kaugnay sa nararanasang blackout sa Panay Island. June, posibleng ma-fully restored na ang supply ng kuryente sa Western Visayas bukas kapag natapos na ang grid synchronization ng mga planta. Ayon sa DOE, mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw ang target synchronization ng mga power plant. Unti-unti at maingat ang gagawing load restoration ng load para matiyak na hindi maulit ang power failure. Kapag natapos na ang matching loads at restore generation, agad na magta-transmit ng power ang NGCP. Pero sa ngayon ay wala pang katiyakan na hindi maulit ang nangyaring blackout dito sa Panay dahil nga kapag may isang planta na pumapalya o papalya ay walang reserve power para rito. And muna ating latest balita mula rito sa Iloilo City. Balik sa YouTube. Lalabas Lalaine, hindi nagpatupad ng rotational brownout. Di ba ganitong ginagawa sa Metro Manila? Halimbawa, pagka manipis ang reserba ng kuryente, nagpapatupad ng rotational brownout para yung mga malalaking ospital o yung mga mas nangangailangang sektor ng lipunan, yun ang bibigyan muna at yung mga household, wala munang supply ng kuryente sa ilang mga oras. Tama ka dyan, Jun, no? May isang power electric cooperative na tinanong tayo specifically dito sa Iloilo City kung bakit hindi sila nagpatupad ng rotational brownout dahil ayon yan sa NGCP, hindi daw sila pinayagan na magpatupad ng rotational brownout, June. So hanggang ngayon ay kumbaga hindi pa rin normal ang supply ng kuryente
diyan sa Western Visayas. Tama ba, Lalaine? Hindi pa, Jun, dahil nga sa ilang parte ng Guimaras, ilang parte ng Negros Island at dito naman sa Iloilo City. Specifically ngayon ay kulang na kulang ang supply ng kuryente, pero nitong kahapon lang ay pinayagan na ng NGCP na magpatupad ng 3-hour na rotational brownout itong More Power Iloilo at hindi pa talaga totally na mag-stable itong supply ng kuryente sa Western Visayas hanggat hindi pa natatapos itong Cebu-Panay Negros backbone. Yan ay sa darating na March, June. Alright, maraming salamat. Lalaine Moreno, nag-uulat ng live mula sa Iloilo City. Narito na po ang komentaryo ng ating mga kauserong Pinoy ngayong araw po ng Thursday. Yan. Simulan na natin. Hinggil po sa senior high school program, sabi po ni Net Pangilinan, dapat pag-aralan at pag-isipan muna dahil maraming may hirap na estudyante ang maapektuhan. Karamihan may kakayahan at porsigido sa pag-aaral. Yan. Sabi naman ni Nonelli Valeros, they always say sapat when it comes to public schools and classrooms, pero taon-taon namang binabalita ang kakapusan nito tuwing simula ng pasukan. Part of solving the problem is recognizing it first. Dapat ano talaga. Next, si Ricardo Messina naman, sabi niya, alisin na nga. It makes no sense focus on more stringent teaching and quality teachers hiring. Lenten math, science, and English subject timing. Ba? Matindi itong medyo mabigat-bigat yun na yung mga suggestion ni Sarah. Pero maganda yung puntong, kasi di ba recently, may mga ranking kasi yung mga universities, di ba? And hindi, although nandun pa rin yung mga schools, kapansin-pansin na yung mga dating mas mataas yung position, bumababa. So dapat makita rin ano ba yung kulang sa pasilidad ba yan? Baka yung quality of teachers din, di ba? Posible rin. So sana matingnan. Maganda yung suggestion niya. Sabi naman ni Yoli Layugan, dati naman kasi sa high schools, ang mga senior high school sorry. Nabitin ako doon. Dati kasi walang program. Sa high school, ang mga senior high school dati kasi walang program para doon sila papasok sa mga state colleges and universities, yung mga senior high school, pati doon sa mga LGU, ganon. Talagang, kumbaga sa DepEd, nakasalalay lahat yun, yung sabihin. Yan, shoutout na po tayo. Monica, si Ernesto Tayagyap, salamat po sa inyong pagtutok sa itong balita. Si Emma Luberiano at si Marcos Jose Morelos. Salamat din po kay Teresita Victoria, Jose Judy Mendez at Genaro Ranes. Yan, salamat din po sa mga sila Carden dyan sa San Juan, Mandaluyong area, sa mga pagdalaw ninyo sa mga elderly dyan sa inyong lugar. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook account at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan 19:17 na nagsasabi, ang naawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya ulit. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.